So let's proceed to question and answer in 2 Corinthians chapter 2. Ang unang tanong, nasaktan ka ng kapatid sa pananampalataya at nagsisi siya. Ano ang dapat mong gawin? Sa verse 7, anong sinasabi sa verse 7, chapter 2? So that contrariwise ye ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. So patawarin at aliwin siya. Number 2, ayaw mong patawarin ang nagkasala sa iyo. Ano ang paalala ni Pablo? Sa verse 10 to 11, to whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ. 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So ang sabi, magpatawad upang hindi samantalahin ni Satanas. Number 3, nagkamali ang isang miyembro ng iglesia, ngunit nagsisi na. Dapat pa bang patuloy na parusahan? Dito po sa verse 6 to 8, verse 6, so patient so such a man is this punishments which was inflicted of many, so that contrariwise ye ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. 8, wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him. So, dapat ba siyang patuloy na parusahan? Hindi. Dapat siyang tanggapin muli. Number 4, kailan dapat ipakita ang pagmamahal sa nagkasala? Ayon sa verse 8, kapag siya ay tunay na nagsisi or nagbago. Okay? Kung siya'y totoong nagbago, doon lang siya dapat tanggapin o ipadama ang pagmamahal. Number 5, gusto mong itama ang isang tao ngunit ayaw mo siyang saktan. Iano ang halimbawa ni Pablo? Sabi dito sa verse 4, for out of much afflictions and anguish of heart I wrote unto you with many tears, not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. So dapat magsalita ng may pag-ibig. Number 6, nagtuwid ka ng kapatid at nalungkot siya. So may itinuwid ka, pero siya na may malungkot. Ano ang layunin ng pagtutuwid? Sa verse 4, dapat ito'y upang ipakita ang pag-ibig. Number 7, may alitan sa iglesia o sa loob ng iglesia. Ano ang unang dapat gawin? Base sa verses 7 and 8, magpatawaran. Okay? Magpatawaran para mayroong restoration or reconciliation. Number 8,
May kapatid na labis ang kalungkutan dahil sa kasalanan. Ano ang dapat gawin? Base sa verse 7, aliwin siya. Number 9. Paano maiwasan ang panlilinlang ni Satanas? Dito sa verse 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So ang gagawin, magpatawad at magkaisa. Kasi yun po yung sinasamantala ni Satanas. Pag ayaw mong magpatawad, yun yung sinasamantala niya. Kaya para hindi samantalahin ni Satanas, ang gagawin dapat magpatawad at magkaisa. Number 10. Ano ang dapat maging motibo sa pagsaway? Ayon sa verse 4, ang motibo dapat ay mayroong pag-ibig. Number 11, may pagkakataon sa paglilingkod, ngunit wala kang kapayapaan. Ano ang ginawa ni Pablo? Basahin natin yung verses 12 to 13. Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord. 13. I had no rest in my spirit, because I found not Titus, my brother, but taking my leave of them, I went from thence into Macedonia. So ano ang ginagawa ni Pablo? Hinahanap niya ang kanyang kapatid. Number 12. Anong dapat gawin kapag nagtagumpay ang Diyos sa iyong ministeryo? Ayon sa verse 14, now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ, and maketh manifest the Savior of this knowledge by us in every place. So ano dapat? Magpasalamat sa Diyos. Number 13, sino ang nagbibigay ng tagumpay sa mananampalataya? Ayon sa verse 14, ang Diyos. 14. Ano ang tawag sa impluensya ng Kristiyano? Dito sa verse 15, for we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. So ayon po dito, ano ang tawag sa impluensya ng Kristiyano? Samyo ni Christ. Si Christ. Mayroon pa, 15. Bakit dapat maging mabuting halimbawa ang Kristiyano? Ayon sa verse 15, dahil siyang samyo ni Kristo. 16. Pareho ba ang pagtanggap ng lahat ng Ebanghelyo? Ayon sa 15 to 16, dito po sa verse 16, to the one we are the Savior of death, unto death, unto the other the Savior of all life, unto life, and who is sufficient for these things. So, pareho ba ang pagtanggap ng lahat sa Ebanghelyo? Hindi. Hindi po parehas yung response nila. 17. Ano ang epekto ng Ebanghelyo sa mga naliligtas? Ayon sa verse 16, amoy ng buhay. Paano naman sa number 18? Ano ang epekto nito sa mga nagpapahamak sa verse 16? Amoy ng kamatayan. Sa 19, sino ang dapat para sa gawain ng Diyos? Ayon sa verse 16, ang Diyos ang nagbibigay ng kasapatan. 20,
Paano dapat ipangaral ang salita ng Diyos? Dito sa verse 17, for we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ. So, nang may katapatan. Okay? Nang may katapatan. 21, maaari bang gamitin ang ebanghelyo para sa pansariling pakinabang? Hindi. Ayon sa verse 17, hindi pwede po. O sa sariling pakinabang, o sa gusto niya, o sariling motibo, kaya siya nangaral, hindi pwede. 22, kanino dapat maging tapat ang mga ngaral? Ayon sa verse 17, sa Diyos. Okay? Sa Diyos. 23, paano dapat magsalita ang lingkod ng Diyos? Ayon sa verse 17, bilang nasa harapan ng Diyos. Ano pa? 24. Anong dapat gawin kung may nagsisi sa kanyang kasalanan? Ayon sa verse 7 and 8, tanggapin at patawarin. 25. Ano ang maaring mangyari kung hindi magpapatawad? Ayon sa verse 11, magkakaroon ng pagkakataon si Satanas. 26. Ano ang damdamin ni Pablo nang isulat ang kanyang sulat? Ayon sa verse 4, maraming luha at pag-ibig. 27. Ano ang hindi nais ni Pablo? Verses 1 and 2, ang magdulot lamang ng kalungkutan. 28. Ano ang layunin ng pagbisita ni Pablo? Sa verse 3, magdala ng kagalakan. 29. Ano ang dapat manaig sa iglesia? Ayon sa verse 8, pag-ibig at pagpapatawad. 30. Ano ang dapat gawin kapag may bukas na pintuan ng ministeryo? Ayon sa verse 12 to 13, sumunod sa patnubay ng Diyos. 31. Ano ang dapat gawin kung may kapatid na nalulumbay? In verse 7, palakasin ang kanyang loob. 32. Ano ang katangian ng tunay na Kristiyano? In verse 15, nagpapakita ng samyo ni Kristo. 33. Ano ang dapat iwasan sa pangangaral? Ayon sa verse 17, pandaraya sa salita ng Diyos. Yun yung dapat iwasan, yung pandaraya sa salita ng Diyos. 34. Ano ang dapat ipakita sa nagkasala? Sa verse 7, ipapakita ay ang habag. 35. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpatawad? Ayon sa verse 8, patibayin ang pagmamahal. 36. Bakit mahalaga ang pagkakaisa? Ayon sa verse 11, upang hindi manaig ang kaaway. 37. Ano ang pinagmulan or pinagmumulan ng tagumpay ng Kristiyano? Ayon sa verse 14, ang Diyos. 38. Ano ang dapat maging bunga ng buhay ng Kristiyano? Sa verse 15, ayon sa verse 15, mabuting impluensya. Okay? Mabuting impluensya. 39. Ano ang dapat maramdaman ng nagsising makasalanan or nagsising makasalanan mula sa iglesia? Ayon sa verse 8, pagmamahal. 40. Ano ang dapat gawin kung nagdulot ka ng lungkot sa iba? Ayon sa verses 2 and 3, sikaping maibalik ang kagalakan. 41. Ano ang saloobin ni Pablo sa kanyang ministeryo?
Ayon sa verse 17, katapatan sa Diyos. 42, ano ang dapat gawin sa bawat tagumpay? Ayon sa verse 14, magpasalamat sa Diyos. 43, ano ang nagpapatunay ng pag-ibig sa kapatid? Verses 8 to 10, ang pagpapatawad. 44, ano ang dapat gawin kung may hindi pagkakaunawaan? Ayon sa verses 7 to 10, makipagkasundo. 45, paano dapat tingnan ang ministeryo? Ayon sa verse 17, bilang gawain para sa Diyos. 46, ano ang dapat maging layunin ng disiplina sa iglesia? Ayon sa verse 6 to 8, pagbabalik loob at pagpapanumbalik. 47, ano ang dapat gawin upang hindi madaig ng sobrang kalungkutan ang isang nagsisisi o nagbago, nagbalik loob? Ayon sa verse 7, aliwin at patibayin siya. 48, ano ang pagkakaiba ng tunay na lingkod ng Diyos sa huwad? Verse 17, ang tunay ay hindi binabaluktot ang salita ng Diyos. Yes, hindi po binabaluktot ang salita ng Diyos. 49, ano ang dapat maging impluensya ng Ebanghelyo sa buhay ng Kristiyano? Ayon sa verse 15 to 16, magdala ng buhay sa mga tumatanggap nito. 50, ano ang pangunahing aral ng 2 Corinthians chapter 2? Ayon sa verse 7 and 8, verse 11 and verse 14 to 17, ang tunay na Kristiyano ay nagpapakita ng pag-ibig, pagpapatawad, pagpapanumbalik, katapatan sa salita ng Diyos, at pamumuhay bilang samni ni Kristo. Sana po dito po sa mga ilang questions na ating pinag-uusapan sa chapter 2 ng 2 Corinthians ay mayroon po kayong naintindihan o nauunawaan. So hanggang dito na lang ang ating presentation sa 2 Corinthians chapter 2.